Coach changes na ba para sa San Miguel matapos kapusin at matalo sa Ginebra sa Game 6 semifinals? Kung sa laki o tangkad ang pag-uusapan lamang ang San Miguel dahil may Junmar Fajardo, Moala Totua at Vic Manuel sila at mas malalim ang bench production nila kontra sa Ginebra, pero hindi nila nagamit ang kanilang height advantage at natalo sila sa series. Sa Ginebra naman kulang sila sa tangkad dahil nga injury ang ibang key players at ang kanilang secondary center na kapalitan ni Aguilar. Ngunit hindi naging hadlang sa Ginebra ang kakulangan sa center, dahil tinalo nila ang San Miguel sa kanilang bilis o quickness. Kung dati, ay San Miguel ang gumagamit ng running game at deep bench rotation at ang Ginebra ang may 8-man rotation, ngunit nagkabaliktad at San Miguel ang gumamit ng 8-man rotation, at ang Ginebra naman ang gumamit ng deep bench rotation at running game. Hindi nasabayan ng guard ng San Miguel ang bilis ng guard ng Gin Kings na gumagamit ng 4 guards combo at 3 guards combo. Kung inyong nasubaybayan na iiwan sa takbuhan ang SMB dahil nga sa kanilang 8-man rotation, hindi nila masabayan kapag nagsabay-sabay sa loob sila Abarientos, Maverick, Iscati at Holt. Dito sila pinahirapan ni Team Cone. Wala silang maipan tapat sa bilis ng mga gwardiya ng Gin Kings. Kung matatandaan, muntik pa matalo ang SMB kontra Converge. Umabot sila sa Game 5 do or die. Kilala naman natin ang Converge, nasa learning experience pa sila, pero kung andin ang first overall pick nila na si Baltazar, malamang nag-iba ang ihip ng hangin dahil may katapat si Fajardo at may katulong si Arana. Kaya ang malaking katanungan sa SMB kung si Gallant pa rin o papalitan na ni Austria, at pwede naman mag-step up si Atu Agustin para pamunuan ang SMB. May mga usapan din na kapag natalo nga ang SMB at hindi nakuha ang kampyonato, papasok sila sa trade para kunin si Will Navarro at Tolentino ng Northport kapalit ni Vic Manuel at Jerenteng. Hanggang dito na lang muna tayo.